Sobrang taas na naging lagnat nga mga mare ni Gail. Kaya naman kahit anong heli nga namin ay talagang hindi siya makatulog. Mag-aalas 3 na nga hindi pa rin siya natutulog. Kaya naman ayan, hiniheli ko nga rin. Mga oras nga na yan ay talagang todo dasal nga ako mga mare kasi kinakabahan din ako at hindi ko kaya na nakikita nga siyang nahihirapan. Noon pala talaga kapag isa ka ng magulang, kung kaya mo nga lang alisin yung sakit ay mas gugusto mo ikaw na lang ang makaramdam. Natutuwa nga kami kay Gail mga mare, talaga namang napakalakas niyang bata. Hindi naman siya yung umiiyak na todo nga pero alam mong may nararamdaman nga siyang masakit. Bandang alas 4 nga nang makatulog nga siya at eto't nagising na nga siya ng alas 7. Kaya naman ayan mga mare, nung nagising nga siya ay tiningnan ko nga agad kung mainit pa nga rin siya. Nasa 37 point something pa nga rin mga mare kaya medyo kinakabahan kami kaya sabi namin ipapalab na nga namin. Pero bago nga yun, eto nga si Ran uminom muna nga ng kanyang barley. Kung hirap kayong matulog, madumi, ay maganda nga sa inyo to mga mare. Kung ayaw nyo naman nga nung merong pineapple extract, yung madali lang inumin, pwede naman nga itong barley grass nga natin na puro. Ito nga ang kulay niyan, pwede nga to ilagay nga sa sabaw. Yung iba kasi nilalahok nga yan mga mare minsan sa gatas para hindi sila nahirapan nga uminom. Kasi sa totoo lang, napakahirap niyang inumin mga mare yung puro, pero mas gusto nga yan ng ibang ang matatanda. Pero meron naman tayong kape, dark choco, sak nga yung barley juice nga natin. Eto nga, napagdesisyonan na nga namin, nalagyan na nga itong bakod kahit pansamantala lang para sa mga aso. Bukod doon ay para masinop na nga rin mga mare itong lugar nga natin. Para alam na nga din natin kung hanggang saan nga yung lupa nga natin para hindi nga tayo makasakop ng iba. Kaya bukas masisimulan na nga rin ito mga mare, pero sila muna nga ngayon yung nandito. Dadalhin nga namin sa ospital nga si Gail at eto nga si Kuya Richard habang walang ginagawa inaasikaso niya nga tong mga aso. Sobrang close kasi ni Kuya Richard sa mga aso mga mare. Kapag nga andito yan, kinukutuhan niya, pinaliliguan. Kaya yung mga aso parang hinahanap nga rin siya kapag wala siya. Sobrang saya nga lang na napagdesisyonan na nga ni Kuya Richard na dito na nga lang siya. Sabi nga namin sila na ang bahala kung ano nga ang magiging ulam nga nila ngayon. Kasi isasama ko muna nga si Mama, si Kulot, saka nga sila Agatha. Sa totoo lang, ang hirap pag nagkakaroon nga ng sakit ang mga anak nga natin, lalo na nga kapag nanay ka. Tipong konting iyak nga lang nila at sobrang sakit ng pag-iyak nila talagang masakit nga din yung sa mga magulang. Tuwing umiyak nga si Gael mga mare, nasasabi ko grabe rin pala talaga yung pinagdaanan nga nila mama sa amin. Totoo din pala talaga, maiintindihan natin yung mga magulang natin kapag isa na nga din tayong mga magulang. May mga napapanood nga ako, lahat ng sinasabi ko sa'yo na ayaw mong pakinggan, darating yung araw ikaw na ang magsasabi nun sa mga anak mo. Ay nako, sa mga kabataan, legit yun. Yung tipong nainis ka sa mama mo, sermon ng sermon sa umaga, pero pag magulang ka na, hindi naman ang gagawin mo. Minsan nga, pagtatawanan ka na nga lang ng nanay mo kasi kamukha mo na nga rin siya. Aba, ito pala ang ulam nga nila, ginataan nga na kaunting ang sitaw na may tuyo. Ngayon ko lang nga nakita na nagata nga itong si Kuya Richard nga ng ampalaya. Kapag nga nagsama-sama nga sila, talagang maasahan mo talaga na sili nga ang ulam niyan lagi. Syempre, hindi rin nakakain yan kapag walang sili, pero tingnan nyo naman mga mare, hindi ko naamoy pero mukhang masarap nga siya. Yun nga lang, sobrang anghang. Si tatay, ganyan lang din talaga ang paboritong mga ulam, ayaw ng masasarap. Kahit nga nung hindi pa namin nalaman na may sakit siya, ay ayaw niya na talaga ng masasarap na ulam. Mas gusto niya yung ganyan mga dahon-dahon na may sili at may tuyo. Mas marami pa nga talaga siyang nakakain kapag nga ganyan yung mga ulam. Ngayong araw nga ay absent nga tayo dito sa Kubo, pero bukas ay pwede naman natin pumunta dito basta maging okay na si Gail. Pagkatapos nga ni Kuya Richard kumain, ayan, nakita na naman nga niya yung mga aso kaya pinaliguan na naman nga niya yung iba. Lagi nga natin yung pinapakain, sadyang ganyan nga lang din talaga yung katawan, maliliit. Dahil sa totoo lang, mas maselan pa nga yung aso nga na to kaysa nga sa amin. Gusto nga lagi silang may ulam, ayaw nga nila mga marin kaunti lang yung ulam, gusto nila mas marami pa sa amin, kaya naman ganyan yung mga katawan nila. Yung araw nga mga mare, meron nga pala sa kanila nagpapadeliver nga ng itik. Kahit nga papaano at kakaunti lang yung mga itik nga natin, pag naipon ay meron pa rin naman talaga naiitlog. Ay yung mga naipon, ibebenta nga nila tatay kasi meron nga doon sa kanilang umorder at pumunta muna nga sila dito dahil meron pa rin talagang mga naiwan ditong itlog. Lakas nga ng hangin kapag nga ganitong oras nga dito mga mare. Kuya Richard nga na nagpapagawa na nga rin ng screen para makapangisda na nga rin kasi dito nga sa atin ay sobra na rin talagang maulan. Loko nga ni tatay at ni Kuya Richard si Eric na dito niya mararanasan magtinola ng tilapia, adobo, prito, ginataan. Lahat nga ng luto na pwede nga sa tilapia, tiyak na may luluto natin yun dahil napakarami rin talaga pag tag-ulan. O siya, eto't magbebenta na nga sila tatay mga mare. O diba, kahit paunti-unti ay nagkaroon nga tayo ng 3 tray nga dito at may bebenta nga to. Malaking bagay na nga rin to, pandagdag nga, pambili nga ng feeds. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare.
paano ba yan? Bukas na lang ulit.